Mare, halika dito, bilis. Lapit ka dito. Tawag ng isang matandang babae sa kanyang kasama. Abay, bakit? Ano bang sinisilip mo dyan? Tanong nito habang papalapit sa kinaroroonan ng kanyang kasama. Tingnan mo, hindi ko akalaing may bahay pala dito. Ilang beses na rin naman akong napadaan dito, pero ngayon ko lang napansin ang bahay kubo na yan. Wika nito. Napalilibutan kasi ng mga puno at halaman, kaya hindi halatang may bahay pala kung hindi hahawiin ang mga halaman at sisilipin. Ano pong sinisilip niyo dyan? Ay, kabayong nanilip! Nagulat ang dalawang matanda sa biglang pagsulpot ng isang babae. Ay, sino ka? Kayo ho, sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa bakuran ko? Tanong sa kanila ng babae. Dito ka nakatira? Sinong kasama mo? Pang-uusisa ng isang matanda. Wala po, ako lang mag-isa. Sagot ng babae. Hindi ka ba natatakot mag-isa dito? Pagkaganda-ganda mo pa naman. Ni wala ka man lang kapitbahay dito. Simula nang mamatay ang mga magulang ko, nasanay na po akong mag-isa. Bago sila nawala, tinuruan nila akong mamuhay mag-isa at ipagtanggol ang sarili ko kung sakaling may masamang loob na magtangkas sa akin. Hindi po kayo. Pasok kayo sa loob ng aking bakuran. Sumunod ang dalawang matanda sa babae. Wow! Ang daming mga gulay at prutas. Hitik na hitik sa mga bunga. At napakaganda rin ang palibot ng bahay mo, Ineng. Humahangang wika ng isa sa matanda. Pwede po kayo manguha ng gulay at prutas. Sobra-sobra ho ang mga yan sa akin. Nako, nakakahiya naman. Ito lang yata ang ikinabubuhay mo dito. Sobra-sobra ho ang ibinibigay na biyaya ng kalikasan sa akin. Kumuha po kayo ng gusto nyo. Maraming salamat, Ineng. Sa totoo niyan, kaya kami nakarating sa liblib na lugar na ito para maghanap ng mga gulay at prutas na pwede naming makain. Sa pagkadami-dami ng mga tanim mo, pwede kang magbenta ng mga ito sa bayan. Opo, isang beses sa isang buwan lang po yata. May pambili lang ako sa ibang mga kailangan ko na hindi ko makukuha dito sa paligid. Napakalayo po kasi ng bayan. Wala rin pong masakyan patungo roon. Ay, tama ka dyan. Minsan nga lang din kaming makarating dito dahil sa sobrang layong lakarin. Nakapagpalagay ang loob ng dalawang matanda ang dalaga. Marami silang napagkwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay nila. Umalis ang dalawang matanda na tuwang-tuwa dahil marami silang mga daladala pa uwi. Nangako ang mga ito na babalik at dadalhan ng dalaga ng mga bagay na kailangan nito. Ay, Diyos ko, Mare. May nakita na naman daw na patay kaninang umaga. Sa kabilang baryo naman. Nakakatakot na talaga dito sa atin. May mamamatay tao na gumagala. Kaya hanggat maaari ayoko na talagang abuti ng dilim sa labas. Takot na wika ng isang matanda. Kumusta na kaya si Amara? Delikado sa isang napakagandang dalaga na mamuhay mag-isa doon sa liblib na lugar na yon. Lalo na kung may makakita sa kanya at malamang mag-isa na lang pala siya sa bahay nila. Nag-aalalang wika ni Aling Maria. Sa palagay ko naman ay kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Yun ang sabi niya, hindi ba? Ngunit babae pa rin siya. Wala siyang laban. Lalo na kung hindi lang isa, kundi maraming lalaki ang manganghas na gawan siya ng masama. Kaya dapat ay walang ibang makaalam na may babaeng mag-isang namumuhay doon. Wika ni Aling Maria. Simula nang makita at makilala niya si Amara, ay lagi na siyang nag-aalala sa sitwasyon nito. Nagdulot ng matinding takot sa baryo nila at sa mga kalapit barangay ang halos gabi-gabing may namamatay o pinapatay ng kung sino mang masamang nilalang. May mga nagsasabing vampira daw umano ang may gawa at ang iba naman ay naniniwalang isang aswang ang salot na pumapatay ng tao sa kanilang lugar.
Tulad ng pangako nila kay Amara, bumalik ang dalawang matanda sa bahay nito. Binilan siya ng mga ito ng mga kailangan niya tulad ng bigas at sabon. Malayo ang liblib na lugar na kinaroroonan ni Amara. Kinakailangang maglakad sila ng kalahating araw papunta doon at kalahating araw pa uwi. Maraming salamat po sa mga dala nyo. Hindi ko akalaing babalik pa ho kayo dito dahil sa sobrang layo nitong bahay ko. Wika ng dalaga. Nag-aalala nga kami sa iyo. Ano kaya kung sumama ka na lang sa amin para hindi ka mag-isa sa lugar na ito? Okay lang po ako. Dito po ako ipinanganak at lumaki. Ayoko pong iwan ng lugar na to. Narito po ang mga alaala ng mga magulang ko. At saka sanay na po ako dito. Huwag niyo po akong alalahanin. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang dalawang matanda. Nag-aalala kasi kami sa iyo. Halos gabi-gabing may pinapatay. Wala kang kalaban-laban kung sakali. Okay lang po ako. Marami pong naiwang sandata ang aking ama, tulad ng sibat at itak. At tulad ng sinabi ko, tinuruan niya po ako kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Hindi po ako natatakot sa kahit kanino. Napakatapang mo naman, Ineng. Kailangan po, dahil mag-isa na lang po ako sa buhay. Kayo po, hindi po ba kayo natatakot? Nagulat ang dalawang matanda sa tanong niya. Kanino kami matatakot? Sa sinasabi niyo pong mamamatay tao. Sa tuwing gabi lang daw siya ng bibiktima. Kaya hindi rin kami magtatagal para hindi kami abutan ng dilim sa daan. Sige po, kuha po muna kayo ng mga gusto niyong prutas at gulay na kaya niyo pong bitbitin. Dahil sobra-sobra po mga yan sa akin. Karamihan po ay nabubulok lamang. Maraming salamat, Ineng. Umuwi ang dalawang matanda na tuwang-tuwa. Marami uli silang mga dala-dala na maibabahagi sa kani-kanilang pamilya. Habang lumilipas ang mga araw, naging palaisipan sa mga taga roon kung bakit panay kalalakihan lamang ang natatagpo ang patay at lahat sila ay mayroong kagat sa leeg o kung hindi may luwa ang mga dila na animoy sinipsip ng kung anong halimaw ang kanilang dugo. Sa takot ng mga asawang babae na mawala ng kabiyak sa buhay, ay hindi na nila pinalalabas ang kanilang mga asawa sa tuwing sasapit ang dilim. Ngunit may mga lalaki pa ring matitigas ang ulo na ginagabi sa mga inuman at sila ang madalas mabiktima. Isang araw ay may kumalat na balita na isang magandang babae daw ang salarin. Nakita daw ito ng isang lasing. Nilapitan niya daw ito at kinausap. Nabighani siya sa taglay na ganda nito. Hahalikan daw sana ito nang akmang kakagatin ng kanyang leeg, kaya nagtatakbo daw siya palayo. Paglingon niya ay may malaking ibong lumilipad na humahabol sa kanya at tinangka daw siya nitong dagitin. Ngunit dumapa siya sa lupa at nagpagulong-gulong patakas sa ibong mandaragit o ang tinatawag nilang mandurugo, isang aswang na maihahalin tulad sa isang vampira dahil sa pagkagat sa leeg at pagsipsip nito ng dugo sa kanyang mga biktima. May mga pagkakataong ginagamit nito ang mahaba at matalim na dila sa lalaking kahalikan nito upang sipsipin ang dugo at tuluyang mamatay ang biktima. Lahat ng magagandang dalaga sa baryo at mga kalapit barangay ay pinagdududahan ng lahat. Ngunit mariin nilang itinatanggi na may kinalaman sila sa nangyayaring patayan sa kanilang lugar. Biglang kinabahan si Aling Maria nang sumagi sa isip niya si Amara. Hindi ito natatakot mamuhay mag-isa sa liblib na lugar na yon. Baka kaya'y ito ang dapat katakutan. Ngunit napakaamo ng magandang dalaga at napakabait din ito sa kanila. Imposibleng makaya nitong pumatay ng tao. Ano kaya kung ipagbigay alam natin kina Kapitan na may nakilala tayong magandang babae na nakatira sa liblib na lugar? Mungkahin ng kanyang kaibigan. Wag!
Maaari siyang mapahamak kapag may makaalam na mag-isa lamang siyang namumuhay doon. Baka pagsamantalan siya ng iba. Pagtutol niya. Ngunit paano kung siya pala ang magpapahamak sa ating lahat? Wika nito. Sa palagay mo ba'y kaya niyang gawin yon? Tanong niya sa kaibigan. Napaka-inosente niya. Wika nito. Yun na nga. Kaya sa halip na pagdudahan natin siya, tulungan na lang natin siya. Kumbinsihin natin siyang dito na lang manirahan sa sentro ng baryo natin. Puntahan uli natin siya doon. Wika niya. Ewan ko. Pero simula nang malaman kong isang magandang babae ang pumapatay, lahat na yata ay pinagdududahan ko. Ayoko nang bumalik pa doon. Natatakot akong hindi na makabalik pa ng buhay. Saad ng kanyang kaibigan. Lumipas ang mga araw, patuloy pa ring may natatagpo ang mga bangkay ng mga lalaki. At hindi nila mahuli-huli ang salarin. Kahit anong bantay ng lahat, ay walang sino mang nakakakita kung sino talaga ang pumapatay. Shit! Napasigaw ang lalaki sa sobrang inis nang hindi na talaga umandar ang kanyang sasakyan. Sinubukan niya itong ayusin, ngunit nasira na yata ng tuluyan. Sinubukan niyang tumawag ngunit walang signal sa lugar na yon. Nagpalingalinga siya sa paligid. Nag-aagaw ng dilim at liwanag. Niwala man lang siyang makitang bahay. Uhaw na siya. Naglakad-lakad siya sa pagbabaka sakaling may makitang bahay o ibang tao na maaari niyang mahinga ng tulong. Hanggang sa may nakita siyang mga hanay ng mga puno na nagmistulang bakod. Napapalibutan din ito ng mga halaman. Lumapit siya sa pagbabaka sakaling may nakatira doon dahil sa tingin niya ay sinadya ang pagkakatanim ng mga puno at halaman upang magsilbing bakod sa paligid. At hindi nga siya nagkamali. Pagsilip niya ay may nakita siyang isang bahay kubo. Siguradong may nakatira doon dahil sa ganda ng paligid. Halatang may nag-aalaga sa kapaligiran. Tao po! May tao po ba dito? Tao po! Sigaw niya. Anong kailangan mo? Nagulat siya sa paglabas ng isang magandang babae sa munting kubo na yon. Nasiraan ho ako ng sasakyan malapit dito. Hindi ko humaayos. Hindi rin ako makatawag ng tulong dahil walang signal ang cellphone dito. At uhaw na din ako. Naubos na pala yung tubig ko sa sasakyan. Maaari ho bang makiinom kung okay lang po? Pakiusap niya sa babae. Sandali lang. Kukuha ko ng tubig sa loob. Tumalikod ang babae papasok sa bahay nito. Hindi niya maintindihan, ngunit kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Natatakot ba siya? Parang hindi naman. Subalit marami na siyang nakita at nakilalang magagandang babae, ngunit hindi naman siya kinabahan tulad ng nararamdaman niya ngayon. Hindi niya mawari kung anong dahilan ng pagkabog ng mabilis ng kanyang dibdib. Hetong tubig. Kinuha niya ang basong hawak nito at ininom ang tubig. Maraming salamat. Kung hindi ka labisan, maaari bang makituloy muna dito sa inyo? Palilipasin ko lang ang gabi. Bukas ay aalis din agad ako. Lalakarin ko na lang pabalik ng bayan hanggang sa makatawag ako ng tulong. Wika niya. Bakit ka napadpad dito? Anong pakay mo sa liblib na lugar na to? Tanong ng babae. Naghahanap lang ako ng kakaibang lugar na pwedeng puntahan. May nakapagsabi kasi sa akin na may mga tago at magagandang waterfalls sa lugar na ito. Totoo ba yon? Tanong niya. Halika sa likod bahay. Nagtataka man ay sumunod siya sa babae. Naglakad sila ng ilang minuto hanggang sa bumungad sa kanya ang isang talon. Kahit nag-aagaw ang dilim at liwanag, ay kitang-kita niya pa rin ang ganda ng lugar na yon. Diyan kami naliligo. May bukal din dyan na pinag-iinuman namin ng tubig. Isa lamang ito. May ilan pa akong nakitang talon sa ibang parte ng lugar na ito. Wika ng babae. Manghang-mangha siya sa nakita. Hindi niya akalaing sa likod pala ng magandang paligid ng bahay kubo na yon ay may mas magandang tanawin pang naghihintay.
Ngunit palagay niya ay wala nang mas gaganda pa sa babaeng kaharap niya ngayon. Maraming salamat sa pagtitiwalang ipakita sa akin ang magandang tanawin na to. Ako nga pala si Alexander. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, miss? Tanong niya. Amara. Tipid na sagot nito. Maaari ko rin bang makilala ang mga kasama mo dito? Ang pamilya mo? Tanong niya. Biglang natigilan ang babae at mariin itong napatitig sa kanya. Bakit? May problema ba? Tanong niya. Ako lang mag-isa dito. Wika nito. Ano? Bakit? Nasaan ang pamilya mo? Hindi ka ba natatakot mag-isa dito? Sunod-sunod na tanong niya. Ikinuwento nitong ulila na ito at naiwan siyang mag-isa sa buhay. Nakaramdam siya ng awa sa dalaga. Mukhang inosente ito sa lahat ng bagay. Halika sa loob ng bahay ko. May mga gulay at prutas doon na pwede mong kainin. Kumakain ka ba ng mais? Wala kasi akong kanin. Alok dito sa kanya. Okay lang kahit ano. Gutom na rin kasi talaga ako. Wika niya. Pumasok sila sa loob. Maliit, ngunit malinis at maayos ang lahat. Inilagay nito sa maliit na mesa ang mga pagkain. Kain ka. Alok nito. Kumain siya dahil kanina pa talaga kumakalam ang kanyang sikmura. Pinagmamasdan siya nito habang kumakain. Ikaw? Tanong niya. Mamaya na, busog pa ako. Wika nito. Napakabait mo. Ang bilis mong magtiwala. Tinulungan mo agad ako. Hindi ka ba natatakot? Mag-isa ka lang at babae pa. Wika niya. Ikaw ang mas dapat matakot. Wika nito. Bigla siyang kinabahan. Napangiti ito. Matatalim ang mga ita ko dito. Marami din akong sibat. At bago ka pa makakilos ng masama, siguradong naunahan na kitang itarak sa iyong patalim na ito. Nakita niya ang kutsilyong nakatali sa bewang nito. Napailing siya. Ang tapang mo pala, wika niya. Kapag mag-isa ka lang sa buhay, kailangan mong maging matapang. Seryosong wika nito. Pumayag itong magpalipas siya ng gabi sa bahay nito. Binigyan siya nito ng unan at sapin sa upuang kahoy upang doon siya matulog. Sa sobrang pagod niya ay nakatulog agad siya. Nagising siya ng madaling araw para umihi. Nagulat siya dahil wala ang dalaga sa katring tinutulugan nito. Lumabas siya para hanapin ito, ngunit wala ito sa paligid ng bahay. Tinungo niya ang likod ng bahay, baka nandoon ito sa talon, at hindi nga siya nagkamali, naliligo ito roon. Kitang-kita niya ang ganda ng hubog ng katawan nito dahil sa sinag ng buwan. Nakita niyang nagpalingali nga ito sa paligid. Nakaramdam sigurong hindi siya nag-iisa sa talon na yon. Nakita siya nito. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong nito. Nagising ako, wala ka, hinanap kita, sagot niya. Sige na, bumalik ka na doon, susunod na ako. Wika nito. Maaari din ba akong maligo? Nanlalagkit ng pakiramdam ko mula pa kahapon. Tanong niya. Tinitigan siya nito. Bahala ka, wika nito. Lumusong siya upang maligo. Napakalamig ng tubig sa talon na yon. Ngunit hindi mapapawi ng lamig ang matinding emosyon na nararamdaman niya. Lumapit siya sa dalaga at niyakap ito. Nagulat ito sa ginawa niya. Maaari bang akin ka na lang? Sumama ka na lang sa akin pag uwi ko. Wika niya. Ano? Gulat na tanong nito. Handa akong ialay sa'yo lahat ng meron ako. Sumama ka lang sa akin. Magpakasal tayo. Magsama tayo bilang mag-asawa. Wika niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit maging siya ay nagugulat sa mga sinasabi niya. Maraming babae ang dumaan sa buhay niya na naghihintay na alukin niya ng kasal. Ngunit sa isang iglap ay nag-aalok siya ng kasal sa isang babaeng taga-bundok. Akmang hahalikan niya ito, ngunit umiwas ito. Bitiwan mo ko at umalis ka na dito. Mariing wika nito.
Patawarin mo ko sa aking kapanghasan. Ngunit seryoso ako sa iniaalok ko sa iyo. Aalis ako ngayon, pero ipinapangako ko, babalik ako. Mag-iingat ka lagi dito. Umalis siya sa lugar na yon at naglakad siya pabalik ng bayan. Siguradong babalik siya sa lugar na yon, hindi lang dahil sa kanyang nasirang sasakyan, kundi dahil sa babaeng sa maikling oras pa lamang ay nagpatibok na sa kanyang puso.